Sir, good morning po. Kumusta po kayo? Good morning po, Manong Ted, Ma'am BJ, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Okay naman po, puro trabaho po, pero ayos naman po. Ayun, at least kinukumusta namin kayo. Hindi kayo magtatampo sa amin. Okay, sige. Ito na kayo si Chacha. Salamat po. Okay, Okay naman Chacha. po. Okay, Oo, go. mukhang hindi naman matampuhin si Commissioner. Pero Commissioner, good morning nga po. Happy Monday. Sir, hingi lang kami ng update tungkol po dito sa luxury vehicles na iniuugnay sa mga diskaya na may koneksyon dito sa flood control scandal. Tama po ba? Fully disposed na po itong 13 diskaya vehicles? At magkano po ang inabot na kita ng BOC dito? Tama po. Yung pong 13 na galing sa Diskaya, pinagbili po natin sa pamamagitan po ng open bidding. Ano po. So, naibenta na po yan ng more than 200 million pesos. So, bakit linawin ko lang ho, meron pa hong 8 sasakyan na itinurn over naman po namin sa BIR para mahabol pa rin nyo bilang asset po ng Diskaya na maaari pa rin kung kini ng pamalaan dahil po kino-question nga po nating lahat kung saan nanggaling yung pinambili po doon. No? Kailang ibang proseso po yun. May 8 pong Diskaya cars na nasa BIR at yung 13 naman po na nasa amin, ayan po ay nasubasta na po natin. Commissioner, para lang din po mas malinaw sa publiko, yung sinasabi niyo pong 8 sasakyan na na-turn over sa BIR, pero before, nasa sa inyo po yun. At bakit po kailangan pong i-turn over ito sa BIR? Ganun po. Yeah, literally po, nandun po yun sa naalala natin, building na parang bahay din po ng Diskaya, no? Pinaghiwalay po natin yung mga sasakyan na talagang mali ang dokumento at ang pinagbayaran, kitang-kita namin na mali din. Yun po yung 13 na inisyohan ko po ng tinatawag na warrant of seizure and detection, na warrant of seizure and detention na ibig sabihin mapapasa BOC po yung yung pag-angkin doon habang sinusubasta po natin. Ano? Kasi yung malinaw na smuggle po yun. Yun naman pong natitira sa sasakyan na kinakailangan natin padala sa BIR, yun naman po yung mga nabili naman po nila doon sa mga tinatawag pong accredited na mga kumpanya doon sa ABID at yung organization po na kumbaga malaking organization po yun at tama po yung mga papel noon. At yung pinagbayaran naman po ay may presumption of regularity na nasa sang-ayon naman po sa dapat nilang bayaran. Kaya lang, ang question po doon, hindi po yung smuggled, alam natin, yun po ay binili nila sa ABID at Campi. So balit, again, kino-question po ng pamahalaan kung paano po nila napondohan yung pagbili po nila doon sa mga sasakyan na yun. Kaya kailangan po ng proseso ng BIR, hinahabol po nila yun bilang posibleng isa sa mga assets nila na pwede nating kunin. Magkano po yung total ng halaga na nandun sa BIR ngayon, yung 8 sasakyan? Hindi ko po, ihabol ko po sa yung detalye nung nasa kanila po. No? Yung sa amin lang po yung nasa akin na yung pinagbilihan. I-correct po pang 114, 744 million pesos po. Pinapagbenta. Sorry po, naisama ko yung Bugatti kasi naibenta namin ng tigwa 100 million yung 200 million yung Bugatti na dalawa. So wala na din po sa inyo yung Bugatti. So pero dito sa Diskaya, tama po 114 million pesos in total yung pagkakabenta dito ng gobyerno dun sa 13 Diskaya cars na malinaw, ang sabi nyo nga po, malinaw na smuggled, walang maayos sa dokumento. Yun pong 8 na nandun sa BIR chine-check pang maigi kung anong gagawin. Ganun po. Paano po ang ugnayan nyo sa last na usap nyo po with BIR? Anong plano dun sa 8 kotse na inililink pa rin po sa mga Diskaya? So, iba po yung proseso ng BIR sila na po talagang bahala po doon. No? Subalit pag may mga kailangan silang dokumento from the BOC, of course, ibinigay na namin sa kanila lahat po yon. Wala naman po silang hinihiling pa pong mga karagdagang mga dokumento. Pero yung proseso na po nila for future proceedings din po yun. BIR na po ang bahala talaga ron. At naniniwala naman po ako, doon din tutungo yan makukuha din po yan ng BIR. And then kung paano nila ililiquidate yan, gawing cash, nasa BIR na po yun. Oo. Sir, ito po mga high-end cars din, yung naiwan sa BIR? Tama po. Magkaka-level po yan yung magkaka-level po yan, mga high-end cars, yung mga Rolls Royce, Bentley, Sequoia, Navigator.
meron po silang nasa BIR po. At saka para lang din po mas malinaw sa publiko, ito pong 114 million pesos sa pinag-uusapan natin, once remitted po sa Bureau of Treasury, may specific government fund po ba na pupuntahan yon? Saan po mapupunta yon? Magiging kasama na po yung nakabuong pondo ng gobyerno. Sila na po ang bahala. Ang gobyerno po natin, maalala po natin, meron tayong budget process, yung GAA na tinatawag. Yan po yung idinidisenyo po sa pamamagitan po ng mga hearings sa Kongreso. So doon na po yun, magiging common fund na po yan. Wala pong particular na kung saan pwedeng gamitin po yan. Magiging common or general funds na po yan ng pamahalaan. Okay, so klaro na yan. But nahuli ka ba sa bidding, Chacha? Baka interesado ka doon sa Wala mga... na, sayang sir eh. Naunahan ka. Gusto ko sana 25 Sige. years to pay. Pwede ba yun? Commissioner, yung pong Cash po dalawang... yun cash po. Ay, cash pala. Oo. Yung dalawang Bugatti po, magkano na benta? Pareho bang presyo? Ano po, isang 101, 103, i-double check ko lang po. Noong una pong may tumawad sa amin yan, 50 million bawat isa. Yung po nagne-negotiate. Subalit nung ginawa po natin open bidding, natutuwa naman po tayo na ang meron pong nanalo na tigwa 100 million po bawat isa yung Bugatti, yung pula at asul. 101 or 103 po. Okay. Sir, nabenta na yung Bugatti pero yung smuggler di pa nahuhuli, Tama po, ganito po ang nangyari po dyan. Ted, paliwanag ko lang ng konti. Base po sa aming intelligence report, kumbaga tukoy naman po natin yung kung ano po yung kwento. Dahil ito yung nangyari, hindi ko naman po panahon, linawin ko lang po. So, nangyari to years back. Kumbaga kung idodrawing natin yung pangyayari, tukoy natin based on intelligence, based on testimonies, verbal, kung sino po ang dapat panagunin natin, even po sa loob ng Bureau of Customs. Kaya lang, yung tinatawag po natin, kailangan manalo po ito. Yung meron pong certainty of conviction sa korte. Kailangan po natin dito ng dokumento, ng digital footprint. Kung maalala nyo po, ako humingi ng tulong sa NBI. Umuo naman sa akin noon si former NBI Director Lito Magno. Kaya lang po, recently, nagkaroon po ng palitan sa NBI. So, kailangan ko po ulit pakipag-ugnayan sa bagong NBI Director to renew or to get an confirmation na itutuloy po yung commitment sa amin ng NBI na tulungan po nila kaming mapatunayan kung ano naman po yung nakita namin po sa intelligence report po namin. Sige po. So, antabay po tayo sa development po dito sa mga... Kung ako lang po siya, gusto ko rin pong maisampa na po kaagad yan. Kaya lang, pag naman di po mananalo, sayang lang po lahat na burnout lang po yung anong alam natin. Wala pa siyang closure, ika nga. Anyway, sorry po, I just have to bother you dito po sa isyong ito. Kung inyong maaalala, noong pong Pebrero, nitong taong ito, ang Bureau of Customs mismo po naglabas na po ng inyo pong statement na dito nga sa mga association ng international shipping lines para po dito sa enforcement nung pong mga empty containers nila sa mga seaports po kasi nga naiimbak po ito. Do you confirm that? Tama po. Okay, sige. So Tama po. ilalatag ko lang itong isyong ito para maintindihan po ng marami kung bakit po ba't parang walang solusyon dito. Ngayon, sir, ito po ay Pebrero. Bagamat yung PPA panay ang tangge dito po sa port congestion na ito, the same month po ito actually Pero ang customs po nagsasabi na nangyayari yan. Ngayon, magmula po noong Pebrero, pero before that, noong pa po, lagi ng issue yan, yung port congestion. Ito pong Asian Terminal Incorporated, naglabas na po, nito lang a few days back, ng circular, At sinasabi nila dito na meron na pong so far 6,844 cleared boxes, meaning ito ay cleared na sa customs na nasa loob po ng ATI. Ito ay as of May 26. Ngayon, binibigyan nila ng 7 araw ang lahat po ng mga importers nito, mga brokers nito, na ito po'y hakutin na otherwise, pagmumultahin na po sila. Ito po ay mga dry at reefer containers. Ngayon po, sa isyong ito, meron na po agad nga reaksyon ang lahat ng stakeholders dito kasi dagdag po itong problema nila
doon sa kanila pong mga kargamento sa arawan pong binabayad. As a matter of fact po, ang reefer pala diyan o yung mga container van na the refrigerator po umaabot sa 7,000 bawat araw ang binabayaran. So palaki ng palaki. Ngayon, sa gitna nitong abisong ito ng ATI, yung PPA, hayaan na natin sila kasi baka iba ang mundo nila. O baka nasa Mars sila, hindi nila naintindihan tong isyong ito o ayaw nilang aksyonan. Pero kayo ho mismo ay sumulot na rin dito po kay Secretary Frederick Go. Bagong-bago lang po itong inyong sulat na ito at kayo po humihingi na ng tulong nga kasi may problema ho kayo dito nga sa port congestion. Ang tanong namin, sir, bakit ho ba ito hindi maayos-ayos for the longest time at kayo na ho mismo sumulat, ang lahat ng stakeholders po sumulat na sa kung kani-kanino, hanggang ngayon hindi pa rin po maayos-ayos. Na kanino ba problema? Tama po, Manong Ted. Ganun po, no? Talaga pong komplikado itong problema na to. Subalit, among so many reasons kung ba't problema po rin ho yan na paulit-ulit, isa po sa pananaw po namin, paniniwala ko pong personal, kailangan po kasi natin magtalaga, sino po ba ang ahensya na responsable rito? Yung magtitimon po ba ng solusyon nitong problema? No? Yun po ang nakita ko po na pangunahing sitwasyon natin dahil wala pong eksakto sinong ahensya po ba ang tinatawag natin magmamanage or even magre-regulate nitong magkano pwedeng singilin, mga ganun po ba? Kasi sa ngayon po, hindi naman po kalituhan. Ano? Kasi sa ngayon po pwedeng marina ba yan? Kung gagayahin po natin yung ibang bansa, Amerika, even China, yan ba ay PPA o Bureau of Customs o DOTR ba mismo, DTI ba mismo o DOF mismo? Kaya nga po, hindi po nitong, yung nabanggit niyo po na pagpapalo up po, nito lang po, yan Mayo, no? Ang una ko pong sinubukan pong marisolba sana to, hindi po tayo nagpapaangat ng sariling bangko, no? Kaya nagkaroon po kami na malawakang pakikipagpulong dyan sa tinatawag po natin SICAC. Yan po maraming organisasyon po dyan. Ano? Isa lang po dyan yung truckers, mga brokers, dyan ang warehouse, shipping line. And so si Ma'am Mary Zapata nandyan, nag-uusap kami madalas niya. Ganito po yun. Nung nag-usap kami noong Marso, first week of March, immediately noong March 12, sumulat na po ako na kinakailangan po natin ng sino ba talaga ang mamumuno sa pag-resolve nito. Sa pamamagitan po nung naririnig po natin na Joint Administrative Order. March 12 po yan talaga po sinimulan. Ayoko po magsisiya, no? Siyempre, kanya-kanya pong papel, kanya-kanya pong busy lahat ng mga iba't ibang ahensya. No? Pinalo up ko lang po yan itong May. So yun pong unang-una na magsisimulang ma-resolve ba to kung magkakaroon ba ng sino ba talaga ang mag-handle na ahensya para po talaga may captain ball kumbaga po sa laro. Ano? Yun ang number one. Number two, talaga naman po talagang tignan ho natin yung bigger picture. Hindi lang po sa loob ng ports. Ano? Ang bigger picture po, just to be fair with po sa PPA, nakakausap po din po sila GM Jason Tiago. No? Yung kabuuan po kasi natin, tingnan din po natin yung infrastruktura, kalye, yung ating mga pantalan, mga sinaunang pantalan pa ho yan. No? Although ang ICTSI, meron na po silang itinatayong makabagong pantalan at malaki doon sa Batangas. Yung pong kabuuan natin, yung traffic sa labas, kasama po yan. At lastly po, talaga po yung tanggapin ho natin, ito yung kailangan ma-resolve ba talaga kung bakit mas mataas po ang total logistics cost ng bansa. To be exact po, more or less, pag kinumpara niyo po tayo from the same port of origin, halimbawa po sa Shanghai, papunta sa Pilipinas, tayo po ay mas mataas ng 27%. Tayo po ay 27% po ang ating total logistics cost on the average doon sa sales price po ng mga yung pong kabuuan po ng logistics cost. Ano? Kung ikumpara po sa Thailand, halimbawa, nasa 11 to 14% lang po yan. Imagine po, halos triple po yung pagkakaiba sa Thailand. Ano? So Vietnam, 16% lang po sila. Indonesia, 21%. So doon lang ho, kailangan makita natin na talagang tumataas po yung logistics cost kumpara po doon sa ibang bansa. So again, komplikado po yung ating sitwasyon. Kaya lang, kailangan magkaroon po ng captain ball ngayon pa lang para masimulan po yung paghahanap po ng solusyon. Alam niyo ho, Commissioner, with all due respect, no?
hindi ho panahon ninyo pinag-uusapan ito. Noon pa po, panahon pa po Tama ng po. Pangulong Duterte, even before. Pero mas lumalaki lang po yung problema. So, doon sa binabanggit nyo na ilang pang mga basic ho na problema, given na po iyon. Pero in this particular po situation ngayon, hindi ho ba numero uno, dito po hindi maitatanggi na yung mga shipping lines ang siya pong nagkukulang. Kasi nga, una, yung kanilang mga yarda, puno na, di ho ba? Para nga doon sa turnaround din po, kapag naghakot yung tracker, na-deliver na doon, saan dadalhin yung kanilang mga container. Hindi siya makakabalik doon sa port kasi Tama nga po. meron pa siyang empty container. Pagdating doon sa yarda, puno na ho yung yarda. Alam niyo ho yun? So, and then, kapag po yung container doon sa pantalan, hindi pa nakukuha, nagmumulta po yung may-ari ng container. Kapag din po may problema sa customs kasi nga hindi din marilis kapag kapag no money, no release. Mga usaping ganun. So basically po dito, pag pinag-usapan natin ang problema, naandun sa mga shipping lines. Sir, for the longest time, hanggang ngayon hindi pa rin alam kung anong government agency ang pwedeng pumukpok dito para po gawin nila yung kanilang responsibilidad. I mean, yan po sitwasyon ngayon? Yan po, Manong Ted. Sang-ayon po ako sa mga yan yung sinabi nga. Yan po rin po lumalabas naman po talaga sa aming pakikipagsalhatan. Kaya nga po nabanggit ko, sino pa ang pwede pa talagang kumbaga gamitin natin sa ng disiplina sa shipping? And then, sir, nagchachapi lang po tayo. Medyo nagpuputol-putol lang po tayo, sorry po, no? Kasi nga ito'y cellphone. Apo, yan. Sige, so sino ho ba ang pwede magdisiplina? So, hindi ba ho kayo wala bang Panginoon Diyos. Sumulat po kayo kay Secretary Frederick Go ng Finance, no? Itong taga-DTI, alam nila itong problemang ito pero ayaw din po umaksyon, no? For whatever reason. Bakit hindi ho kayo umupo sa isang lamesa, ipatawag yung shipping lines? And alam niyo ho yun, to resolve this issue, hinahayaan lang kasi hindi may tatanggi, kumikita yung ATI, kumikita yung shipping lines to the detriment of our traders and workers po sa logistics. Yun nga po, Manong Ted. Again, sangayon po sa nabanggit ninyo. Kaya nga po ang aking sinulat nung sa Joint Administrative Order Proposal, ang BOC po ang nakalagay doon na kung po pwede, kami na yung maatasan na yung pamunuan po ito. No? Hindi po ibig sabihin kami lang magaling kasi ganito po yan. Pangalawa, kailangan po banggitin po natin. Sa ibang bansa, sino po ba ang nagmamanage po ng mga shipping lines? Halimbawa, sa bansang Amerika, meron po silang Federal Maritime Commission. Sa bansang Japan, siyempre, gold standard po yan. Meron silang tinatawag na Ministry of Land, Infrastructure and Tourism. Meron po talaga nakatalaga na kung sila po yung nagmamanage po ng mga ganitong problema. In particular, yun pong shipping lines. Sa atin po, yung local shipping lines, yung pagbabantay po dun sa mga magkano pwede nilang isingil and other issues, marina po yun sa local shipping lines. So gray area ngayon, yung sino ang magmamanage ng international shipping lines. Kaya nga po, sabi ko nga po, bilang solusyon, willing po kami na ang BOC na lang po ang ilagay dyan kung gusto po nila. Okay. Pwede rin naman pong marina, at least hindi po madadagdagan ng trabaho dahil masakit sa ulo po ito. No? Opo. Pwede naman pong marina yan, pwede rin naman pong PPA. Pero kung ako po tatanungin, kung titingnan natin ang mandate mismo, yung pag-create po ng mga itong ahensya namin, Okay. marina po pwede po talaga. Kami rin po, BOC, pwede po talaga. Kaya nga po yung JAO po sana, yung Joint Administrative Order, para masimulan na. Kasi ngayon po, paano ko naman po, hindi po nagdadahilan tayo, no? Opo. Kailangan natin ng konting pangil pag pinatawag po natin ng mga shipping lines. Kailangan po ng kaukulang authority o kapangyarihan upang magawa po natin yung gusto po natin. Opo, yung nga po, no? So, nagkukusa na nga po dito ang customs, no? Para nga manguna to resolve this matagal na pong problema. Sir, hindi ho, kaninyo, boss nyo ho kasi ito itong si Frederick Go. Unang sulat nyo, Marso pa. May follow-up kayo, Mayo na. Hindi ho,
hindi ko alam kung sasagutin niyo po ito ng diretsahan na naunawaan ko po kasi boss niyo ito eh. Hanggang ngayon po, wala pang tugon sa inyo itong Finance Department sa inyong mga sulat sa kanila to follow up itong pangangailangan sa JAW na ito? Ang development po last week, tinawagan ko na lang ho siyang siguro dapat siguro mas nagpursige pa akong mapalab, ano. Pero last week po tinawagan kong personal si Secretary. Nag-commit naman po siya na kakausapin niya po yung dalawang secretaries po ng DTI at ng DOTR. Siya na raw po ang bahala. Ako, hindi ko naman kasi pwede ko naman tawagan yung ibang secretaries pero hindi ko po puder yung gano'n. Ano po. So nag-commit naman po ang development. Nag-commit naman po Secretary Go last Friday kami nag-usap Okay. na siya na raw kung bahalang kumusap sa dalawa at nag-commit siya sa akin na itutulak po nila itong joint administrative order na pinadala po namin. Okay. Nakausap ko rin po si Secretary Banoy nitong Friday. Nangako din siya. Hindi ko ho alam kung tumawag na ba sa inyo, nakipag-ugnayan. Anyway, bottom line po kasi ho dito mga kapatid, kaya kami tumawag kay Commissioner kasi kabisado niya yung problema. As a matter of fact, siya na mismo sumusulat at siya na ho mismo nagkukusa nga na pwedeng manguna po to resolve this issue. Kung kayo ang bibigyan ng poder dito, anong ang una mong gagawin, Commissioner? Dito po ngayon sa mga punong yarda, tapos po yung mga nasa logistics dito, 72 hours po na hindi na hawak mo itong empty container, meron ka pang retention charges. And mind you ang binabayaran po sa mga shipping companies, mga kapatid, hindi pa kasama dito yung laman ng container, hindi pa kasama yung customs duties. Isa-isahin ko ito Merong container imbalance charge. 73,000. Empty handling recovery, 7,000. Equipment management clearance cost, 11,000. Meron pa siyang peak season surcharge, 22,000. Emergency cost recovery surcharge, 44,000. Terminal handling charges, 32,000, etc., etc., etc. Pati container cleaning, 8,000. Doon pa lang po sa shipping company per container, higit ng 200,000 piso ang binabayaran po noong importer dito. Doon pa lang, mga kapatid, ang laki na ng gastusin. Wala pa po yung laman ng container, yung pong pagbabayaran pa po doon sa logistics kapag ito'y nailabas na po ng pantalan at empty container po ito, ang laki po ng gastusin kaya yung cost din ng produkto nagmamahal, Commissioner. Tama ho. Well, ang gagawin po, bukod sa siyempre sunod-sunod na pagpupulong o meeting po, hindi po na natin pag-usapan yan, kailangan more or less identified naman po yung mga sinasabing problema po. No? So, dapat unang-una, yung transparency po sa computations po nito, kailangan maging malinaw Kasi sabi po sa akin ng mga yung mga Truckers Association, yan nga po sila, Ma'am Mary, no? Meron mga kasama doon sa mga sinisingil na hindi ganun kalinaw at hindi rin po ganun patas. So yan dapat maantanggal po kagad yan. No? Upuan yan at ikumpara sa ibang bansa kung ba't ganyan ang singil sa atin, kung ikukumpara sa ibang bansa. Kailangan po makorek yan. Kasi kumbaga pwedeng itrato po ito bilang emergency dahil alam naman, ipapaliwanag nyo naman po lagi yan. May epekto po ito dun sa presyo pagdating sa palengke. Alam nyo naman, dire-diretso po ang epekto nito. So yung transparency po, number 1 po talaga. No? Number 2, yung mas mahigpit na pagpapatupad. Tatlo po ito, no? Pagpapatupad po nung 30-day rule within the ports. Yun po, wala po sa kapangyarihan ngayon ng Bureau of Customs yan. Dahil kung susundin po natin ang mahigpit ang panuntunan, dapat pag dumating po ang mga containers, meron lang silang 30 araw sa loob ng ports at lumabas na sila. Kaya nagkakaroon ng kasikipin dyan, lalo na late November hanggang January. At doon naman po sa labas ng ports, meron lang po silang 90 days na nasa labas po sila ng mga pantalan, dapat ma-re-export na po sila. Ngayon, dyan naman po, to be exact, may kapangyarihan naman po ang Bureau of Customs. May mga nag-o-overstay o nagtatagal ng mahigit sa 90 days, pwede na namin singilin ng duties and taxes. Kaya lang, ito may kaakibat po na naman tayo. Pasensya na po tayong lahat. May kaakibat naman po itong kailangan ng digital solution. Bakit kanyo? Kahit gustuhin po nating hanapin ngayon, nasan po yung overstaying yung 2,000 containers sa Limbawa. Kung mamano-manuhin naman po natin yung mga yarda,
alam niyo, pag nakita po niyo yung mga yarda, i-send po yan. Dapat isa ho yan sa dapat gawin kaagad, mabigyan kami ng kapangyarihan upang obligahin po yung mga shipping lines na real-time meron kaming data galing sa kanila at kung meron na po kaming available na application o yung pong IT solution na mag-subscribe sila dito dapat para real-time alam namin nasan po yung mga containers nila upang pag ginusto na po natin yung singilin, real-time kaya na po natin gawin yung trabaho. Kaya lang sa ngayon wala po tayong ganong kapangyarihan. Kaya nga po, sorry, ibabalik po natin ang simula po ng solusyon. Hindi naman po yun yung solusyon kagad. Simula ng solusyon, magkaroon po ng kapangyarihan either kami po or Marina or even PPA kung kinakailangan para masimulan po yung solusyon po dito. Okay. Sige po. So, well, sabi ko nga, kami po humihingi po sa inyo ng pangunawa dito po sa ating pinag-uusapan na ito kasi alam po namin kung gaano po kabigat ang inyong responsibilidad, sakit ng inyong ulo, dagdag pa ho ito. Pero I'm sure, alam niyo po, ang punot dulo ng problemang ito, kung ano rin po ang solusyon kasi itong mga grupo po naman ng nasa logistics, meron ng mga proposed solution, hindi na ito yung as in kayo na bahala sa magharap ng solusyon, hindi po eh. Meron na mga proposed solution. Identified na po yan eh. Yes, identified na po isa-isa. Just a matter of checking it out and then implementing it kung gugustuhin po ng gobyerno. But again, ano ho ba magagawa natin dito? Kayo ho mismo nga, nakailang sulat na kayo, yung mga nasa itaas po ninyo, para bagang hindi siguro nararamdaman itong bigat ng problemang ito sa pasanin po ng mga mangangalakal dyan po sa ating mga pantalan. Asahan po namin, Com, ang inyo pong gagawin po na follow-up dito at feedback po kung sakasakali. Mapirmahan lang po yan. Masimulan natin manuntin. Nga po naman si Secretary Frederick do sa akin last week. Kasi na po kakausap nga po doon sa dalawang secretaries po. Okay. Welcome. Salamat po sa inyo pong pasensya. At salamat din po sa inyo pong sakripisyo at serbisyo sa bayan. Salamat po, Sec. Commissioner. Thank you po sa pagkakataon magpaliwanag po. Opo, salamat, Com. Mabuhay. Thank you po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.